nagarapan ang ating pamamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. What is happening to our country, Mr. President? Kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na Nako, po tayo swapang. marami ng mga train system na tapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Nako naman. Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Nako. Pinipilit nila. Naku Dahil po. dito po sigurado ang kanilang kitaan. Subok-subukan ninyo na impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Yari kayo dyan. There is only one office. There is no other office mandated to audit and examine expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Kasi mali na po ang nangyayari. Wala nang hustisya. Sabi ko sa kanila, bakit ninyo sinusuri ang confidential funds ng Office of the Vice President? Why? If you are honest in trying to enact a particular law, kasi po, inquiry in aid of legislation. There are more than 400 offices and agencies of government, beneficiaries of confidential funds. Ano opinion mo sa administrasyon ni PBBM ngayon? Di ko ganahan sa iya ha. As in kay ambot grabe man gud iyang mga kauban man gud ba kana labi na sa tambalus-lus. Atay na siya nya daog-daogon si Inday, mga Duterte. Masakitan ba yami taga Davao as in, maski ba gilakan ako na, gilak jud ko, grabe. Ay sorry ka BBM, bawion ako kumboto nimo ay. Napaiyak daw siya mga kababayan. Wala siya ayo. Kay ngano? Wala siya ayo. Tinuod ang gisulti ni tatay, wala gyud siya kay wala man siya alam yun, wala siya nagtrabaho. Unsa ang iyang karapatan? Unsa man pud ang atong ma-expect sa iyahan na wala man gyud siya alam, di ba? Kuan siya kanang sulti pa sa iyang igsuon sa ilahang palabas, di ba? Kuan na siya gilaglag ni siya sa iyang igsuon na wala nahibaw-an na trabaho kay pasaway siya sa ilahang pamilya. Tapos gihimo nato siyang presidente. So nabudol gid ko. Kami nabudol, kitang tanan nabudol. Sa Japan ito mga kababayan ko. Sa buong lahat ito sa Japan. Presidente pinaka-worst. Yun lang masasabi ko talaga. Sino ba dapat ang ma-impeach? Si PBBM o si VP Sara? PBBM! Period. PBBM, bumaba ka na. Utang na loob, maawa ka. Maawa ka sa future ng Pilipinas. Maawa ka sa mga kabataan. Maawa ka. Makikita mo sa daan sa Pilipinas, puro nagra-rugby ang mga kabataan. Alam mo niyo kung bakit? Pampalipas ng gutom. Kasi ang mga magulang nila, kung hindi walang trabaho, puro adik. Yan ang tatak PBBM. Diba? Kaya bumaba ka na sa pwesto, utang na loob, maawa ka sa mga Pilipino. Yung ginawa ni Apo Lakay, ang ginawa mo, tinripli mo yung ginawa ni Apo Lakay sa mga Pilipino. Utang na loob, bumaba ka na, parang awa mo na. BBM! Bumaba Ferdinand Marcos ang dapat i-impeach. Dami nitong mga nananawagan mga kababayan ko. Ang ating mga kababayan sa Japan. Ang resulta ano bang nangyayari sa Pilipinas, di ba? Ang gulo-gulo na. Super na, nakakalungkot na. Ayan. Balik ka na. Oo, dapat. Second po tayo. Kailangan mag-resign ka na. Yun po sa administrasyon ni PBBM.
BBM. Well, I feel so bad about BBM. Nag-support ako sa kanya. Nabudol ako actually. So, for me, BBM is a failure. Sorry. Wala. Kasi wala naman silang ginagawa mabuti sa Pilipinas. Puro korupsyon. Lahat, lumalala na lahat. Wala nang naitulong sa mga may hirap kundi ayuda. Wala. As in, wala. Well, in current administration ngayon, hindi ko maintindihan, nagkakagulo sila sa budget. Para saan yung budget na ginagawa nila? Parang mga ghost budget. Parang busy na ata sila sa making budgets para sa next election. Opinion? Walang opinion kasi wala namang dapat bigyang opinion kasi talagang very, very zero. Walang nagawa. Sa mga naririnig ko kasi sa balita, sobrang worst eh. So, no comment ako dyan. Kung ikukumpara natin siya kay Tatay Digong, kung si Tatay Digong ay one of the best at pinakamagaling, kumbaga parang bumaliktad ngayon ang mundo eh. Parang si Tatay Digong, tank, ngayon, tank. At ito po mga kababayan, ipanaw sambayanan party list. Pakinggan po natin mga kababayan ko. Ayan na ang ipanaw na nag-merge Ayan po. para ang boses sa pamamagitan ng batas. Kasi ang Kongreso ang papasukan namin ni Atty. Busantog, yung number 1 natin na nominee, then Dr. Loren Bado yung number 2 at ako sa number 3, batas po at mga oversight function sa pag-review ng programa ng gobyerno ang ating gagawin. So, una sa lahat, multisectoral, pero ang sentro at puso nito ay ang mahigit 20 milyon na katutubo na hanggang ngayon walang tunay na representasyon sa gobyerno at lalo na sa Kongreso. Ginagamit sila para sa pagmina ng mga ginto, tanso at mahalagang mineral, tagapagtaguyod ng bundok, ilog at kagubatan at mga kalikasan at patrimonya. Pero sila ang pinakamahihirap, milyon-milyon sa kanila. Kaya kami nagsama-sama. At ginamit po namin yan nung ako'y nasa NPA. Ang kanilang kahirapan, niluloko namin sila, ginagamit namin ang galit nila sa lipunan at pamahalaan upang i-recruit instead na maging bahagi sa paglalakbay ng pagbabago at magtiwala na kayang mabuo ang mabuting pamamahala, ay ginamit namin sila. Ang mga anak nila at ang kanilang lugar, pinugaran namin. Mabuti dumating ang isang presidente ng pangalan niya, Rodrigo Duterte. At binago niya ang konsepto ng pamahalaan na ginagamit lamang ang mga katutubo sa minahan, sa mga kagubatan, sa troso, sa mga mineralis, pero wala silang pakinabang sa lipunan at mamamayan sapagkat hindi sila naaabot ng totoong kalinga ng gobyerno. Yun po ang dahilan kung bakit tumalikod kami sa NPA, sa CPP at sa NDF. Kaya kami nagsama-sama. Pangalawang agenda ng Ipanaw Sambayanan ay sasama kami. Dito kami magkakaroon ng partnership sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police para tapusin na ang iba't ibang pamamaraan ng pangguguyo, panluloko at pangwawasak ng CPP, NPA, NDF sa ating bayan. Bagamat 90% ng kanilang armadong teroristang grupo ng NPA wala na, ang kanilang mga operatiba at mga recruiter, financier, at ang kanilang mga tagapagtakip at tagapagtaguyod upang umaba ang buhay ng komunistang terorista ay nagtakbo pa ng 11 na senador at mayroon pang mga party list na naiwan. Tatlo pa yan. Ito po ang pinapabayaan ngayon ng gobyerno, hindi na sila pinapansin, pinupunduhan pa at ginagamit para sa mga maruruming laro ng politika upang wasakin ang totoong mga lider ng bayan, kagaya ng mga Duterte na namuno ng tama sa ating bayan. Hindi kami para sa Duterte, para kami sa tamang pamumuno sa pamahalaan. Kaya kami tumitindig sa brand of leadership na ipinakita ni Pangulong Duterte at ngayon ipinagpapatuloy ni Sara Duterte. Kung nagkataon man na mag-ama ang dalawa, subalit sila ang representasyon ng tamang pamamahala para sa kapayapaan, kaunlaran, pag-iral ng batas at paglinis ng pamahalaan. Anong problema kung sila ang maging representasyon nito? Kasi naipakita nila sa history at record nila. So kami po ay titindig doon sa totoong lumaban sa CPP, NPA, NDF. Ang ibig sabihin ba, may naiwan pang galamay ng terorista sa loob ng ating Kongreso? Yes, tatlo pa. Ngayon, at sila ay kumakamal ng limpak-limpak na milyones.
mula sa pondo ni Martin Romualdez at ng kanilang grupo upang Nako. sa mga political enemies nila. Yun po ang hindi pwede kasi ang recruitment nila napabayaan muli at manunumbalik sila. So kami lang po ang party list na may ganung ginawa at gagawin ang paglubos-lubosang pagkatalo ng communist terrorism. At hindi kayo madidihado sa bayan ng Pilipino mamamayan, lalo na po sa mga kapatid natin sa overseas Filipino workers. Kaya po namin yan panindigan ang sinasabi namin sapagkat before pa kami papasok sa party list at sa Kongreso, sa Kaliman, ginagawa na namin sa loob ng mahabang panahon. Sa nakaraang gobyerno at ngayon ipinagpapatuloy namin kahit hindi ganun kalakas ang suporta sa ng kasalukuyang administrasyon. Number 3, kami po ang mananawagan na dapat ang Kongreso, pag pumasok man kami at palarin, ay hindi dapat bugad ng mga buhayang politiko na parang pagmamayari nila ang pundo ng gobyerno. Ang unang panawagan namin, ang Kongreso dapat ay example ng transparency sa gobyerno. Ang lahat ng pundo at lahat ng mga ginagasto at lahat ng mga proyekto, including flood control project, ay dapat nire-record ng COA at ng Kongreso sa taong bayan. Walang mali sa gagawin dapat yan. Lalo na po ang tinatawag na expenditures and ang mga pundo na ang hinihingi lang, certification lang, papel lang. At alam natin na ibinubulsa ito nila. So kami ba ay hindi magiging bahagi ng sistema na ito? Yes, tatanggap kami ng pundo pero gagamitin sa tama at hayag at lantad, hindi para ibulsa. Klaro tayo doon. Ikukwenta dapat sa taong bayan yon. Ito po yung tinatawag nating kampanya na hindi nyo pera yan, pera ng taong bayan yan. So kung may pundo man kami matatanggap sa loob ng Kongreso, lahat ng congressman at mga senador, magpapasa kami ng paninindigan, patakaran at resolusyon. Suportahan man nila o hindi na dapat ito i-report by the single centavo, hindi exempted ang Kongreso sa transparent audit and report ng financial, including ang proyekto na pinapakialaman ng mga kongresista, dapat i-report sa taong bayan. Sana pupunta ang gastos nito. Hindi naaanod sa baha at bulsa na kanilang ginubuta sa mga pundo natin. Ang panghuli, kami po ay tutulong sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, at sa ating mamamayan na paninindigan natin ang totoong pagsuporta sa rule of law. Ibig sabihin po, ang Kongreso ay hindi dapat ginagamit para sa mga tao na ang alam lamang ay mag-contempt. Si Mr. Contempt, si Miss Contempt, at ginugurgor at kinakatay ang karapatan ng mga resource persons yan. Ang Kongreso dapat ay maging professional. Ito dapat ay sadlak at paninindigan sa pagtatanggol ng karapatan ng bawat mamamayan. Yun ang totoong oversight. Hindi po yung paggamit ng abuso sa kanilang order to contempt, ipakulong ang mga tao, bastusin, at kanilang tanggalan ng karapatan at naranasan namin ni Ma'am Lorraine Bato yan. And we believe Atty. Bosanto is courageous and experienced enough to stand for that. Hindi po natin bibitawan ng oversight function ng Kongreso to investigate projects, to investigate programs of the executive and other agencies of government, pero hindi dapat ito abusuhin para magpakulong ng mga tao at lapagin ang mga karapatan ng mga tao at gamitin ang Kongreso to weaponize Congress para gamitin sa political persecution and manipulation. Yun po ang aming gustong panindigan. At naipakita po yan ni Congressman Marcoleta kung paano ito tuwid yan. Ang mga kongresista na ang alam nila ay maglantad ng mga mamahaling bag, kotse, armas, baril at pera na parang alam naman natin na yan ay galing sa pera ng bayan. Tama. Yun po ang mga walang karapatan na pumasok sa Kongreso. Kaya kami nagdesisyon na 3 at ang buong mamamayan na mabuo ang ipanaw sambayanan. Yun po ang pagkakaiba ng party list na ito. Maraming salamat. So yan po mga kababayan ko ang ipanaw sambayanan party list. Wag na wag po natin kalimutan yan mga kababayan ko sa darating na Mayo. At wag na wag din po natin kalilimutan mga kababayan ko itong Team Duterte. Itong 12 na tatakbo sa pagkasenador mga kababayan ko. So yan lamang po, maraming salamat.